What? Diba? Para malapit lang sa templo yung yung itong bagong kapilya din na sobrang laki din po. I think mga wala pa 1 kilometro, no? Kasi itong Templo Central sorry, yung paus tayo kasi inuubo tayo. Ganun talaga. Pero hindi ito makapagpipigil sa ating gagawin ito reaction video. Yun nga, ang Templo Central na Iglesia ni Cristo, yung capacity nito is nasa mga 7,000. So, ibig sabihin, yung member nito sa paligid niya is 14,000 times 2 or times 3 kasi ilang beses din yan or times 4 pa. Ilang beses yan mayroong oras ng worship service. So, ibig sabihin, lubhang dumami yung mga membro ng Iglesia ni Cristo na sa paligid ng Templo Central. At yung bagong kapilya is napaka-malapitan lang, no? Makikita din mula sa templo. Ang isa pa pong feature ng ating gusaling sambahan ay meron tayong mini chapel sa loob ng malaking gusaling sambahan. What? Imagine this. A huge chapel. Mayroon pang mini chapel sa loob. Can anybody tell me that there is another church that also have this kind of... diba? Maka-English lang. Nakalupit. Sorry, the words. So dahil dito parang I decided na mag-Iglesia ni Cristo na po ako. Dahil lumaki tayong, siyempre lumaki tayo, most of the members of the Iglesia ni Cristo is, mga 70% is Catholic talaga. So, ayan, ang disenyo po ng mini chapel natin ay talagang parang standard chapel na po. Nakagaya ng mga ginagawa po natin sa ibang distrito. So, hindi lang pala itong chapel na to, nagkaroon ng mini chapel, kundi marami din pala silang ginawa na ganitong klase. Same din nito. Meron na po siyang standard view, laminated view po ang tawag natin doon. Meron siyang rostrum panel, choir area, air conditioning unit, at may card holder din po. Kung meron pong maliit na pagpupulong, hindi na po nila gagamitin yung main hall, which is, alam naman po natin, costly kung bubuksan pa yung air conditioning na po. Pero kung ang gagamitin na nila ay yung mini chapel, mas makakatipid po pagdating sa konsumo. Ulitin nga natin konti. Plan po noon ay nakalaan sa dako ng pagsamba ng kabataan. So ito ay gagamitin sa dako ng pagsamba ng kabataan. So, ang Iglesia ni Cristo pala ay may pagsamba din ng kabataan. Kasi naman, hindi naman talaga magigets ng mga kabataan kung ano yung mga pagsamba ng mga katandaan. Siyempre, malalim yun. Kaya, napaka-ayos talaga ng Iglesia ni Cristo. Bata pa lang, is tinuturuan, tinitraina ng mga salita ng Diyos. Gano'n, no? So, ito. Kaysa naman gagamitin yung huge chapel, ang gastos nun, no? Sa kurente, sa air condition. So, meaning, pagsamba ng kabataan, mga kabataan nila na membro. Of course, gagamitin din sa yung may mga maliliit na meetings, gano'n, no? Na may mga pag-uusap sa mga leaders nila. So, doon, sa mini chapel na yun, para nga hindi magastos doon sa inside a huge chapel. Alright, mga kabuhay, as you can see, the title of our video reaction or reaction video is paano nakapagpatayo na mga templo or mga templong bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo sa 2 sentimo. Yan ang panoorin nyo mamaya. Pero kung bago ka pa lang sa channel na ito, ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, please like and share. Of course, subscribe our YouTube channel. So, sabay nyo akong panoorin natin to. Ang main hall po ng ating gusali ay nasa 2nd palapag. Kaya upang ma-meet po natin ang requirement ng building code, ito po ay sinangkapan po natin ng 2 elevators. Ang isa po na nasa dakong likuran ay 6-passenger elevator. At ang nasa dakong harapan naman po ay 14-passenger elevator. Matanda. Can anybody tell me? Diba? Grabe. Ngayon na ako nakakita ng sambahan na may elevator. Ang tindi. Grabe, no? So, masasabi natin mga kabuhay na hindi talaga tinipid ang Iglesia ni Cristo ang pagpapatayo ng gusaling sambahan. Talagang, full na. Hands up. 2 kamay, hands up. So, ganun katindi. So, panoorin pa natin. Ang Balara, Quezon City.
kung saan ang dati nilang kapilya ay nagamit sa loob ng 31 taon. 6 na beses ang inilaki ngayon ng bagong edipisyo. So yun pala yung dating kapilya na habang paparami ang mga membro, ayan, i-renovate at 6 times ang pagkalaki. Nahirapan na tayo mag-Tagalog. 6 times na yung 6 times or multiply into 6 yung bigger than before. O, di ba? Bigger than previous. Yan. Mula sa unang kayarian nito, episode na ito ay ipapakita po namin sa inyo ang pinakabagong gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, ang ipinatayo para sa lokal ng Luzon, Distrito Eklesiastiko ng Sentral. Mapapanood o, diba, po ang lapit lang, no? Ang lapit sa lang. programang Pundasyon. Ang Iglesia ni Cristo na sumapit sa kanyang 108 taong anibersaryo ay patuloy na pinagtatagumpay ng Panginoong Diyos sa lahat ng larangan ng gawain ito. Kabilang sa mga ito, ang gawaing pagtatayo ng iba't ibang sukat at laki ng mga kapilya at usaling sambahan kahit sa panahong ito ng pandemya. Sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, nito lamang mga nagdaang taon ay magkakasunod na naipatayo ang naglalakihang edipisyo ng Iglesia ni Cristo, ang 1,619 seating capacity na sambahan sa lokal ng Fairview, ang 3,012 seating capacity na edipisyo sa lokal ng Capitol, ang malaking istruktura sa lokal ng Commonwealth na may 1,400 seating capacity at isa na namang malaking gusaling sambahan ng natapos ng Iglesia ni Cristo at naitalaga sa Panginoong Diyos, ang malaki at modernong gusaling sambahan na ipinatayo ng pamamahala ng Iglesia para sa lokal ng Luzon na matatagpuan sa paligid ng Templo Sentral sa Quezon City. At siya ring pinakamalapit na bagong gawa na sambahan ng Iglesia sapagkat halos nagkakatanawan lamang po ang dalawang malalaking sambahang ito ng Iglesia ni Cristo. Ang bagong gusaling sambahang ito sa lokal ng Luzon ay nasa 1.5 kilometro lamang ang distansya mula sa lokal ng Templo Sentral. Sa patuloy po na paglaki ng Iglesia sa amin. Yun, hindi tayo nagkakamali kasi ang guess natin kanina is nasa mga wala pang 1 kilometro pero mahigit sa kilometro pala, sa sobrang laki kaya natatanaw pa rin mula doon sa main sa templo. So ito? Lokal. Bagamat lumaki po ang aming sambahan dahil sa ginawang renovation, subalit sumikip po uli ito. Mabilis din po kasing dumami ang mga kanib sa iglesia sa dakong ito. Kaya humiling po kami sa pamamahala ng karagdagang schedule po ng pagsamba. Ang naalala ko po, ang pinakamaraming bilang ng aming pagsamba ay umabot po ng 14 kada linggo. Bukod pa po sa pagsamba ng kabataan. Imagine that. 14 times na pagsamba sa loob ng 1 linggo. Meaning, sobrang dami na nila. Hindi sila magkasya kaya na-extend yung schedule ng iba. Worship service may mga schedule. Ito, bali, lang tayo ngayon, 1,000. Example. Ilan ba yung capacity nito? 700, 600. Sige, sa oras na to. Tapos mamaya naman, sa hapon naman. Gano'n, no? Sa sobrang dami. Paparami kasi yung membro ng Iglesia ni Cristo. Kaya nagpatayo po kami sa loob ng compound ng karagdagang gusali at nagsilbing overflow po dun sa mga kapatid naming dumadalo ng pagsamba po. Langarap po ang mga taga-lokal ng Luzon na sana po ay mapagtayuan kami ng malaking gusaling sambahan na sasapat po sa maraming bilang ng aming mga kapatid. Sa pangunguna po ng mga may tungkulin ay hinikayat po namin ng aming mga kapatid na magpanata at manalangin sa ating Panginoong Diyos na kami po ay mabiyaan ng mas angkop at malaking gusaling sambahan. Hindi po naglaon at sinagot ng ating Panginoong Diyos ang aming panalangin sa Kanya. Ipinasya ng pamamahala ng Iglesia na palitan na ang 750 seating capacity na semi-concrete na kapilya sa lokal ng Luzon ng isang 2,020 seating capacity na konkretong edifisyo. Nang may parating na po sa amin ang pasya ng ating tagapamahalang pangkalahatan na pinagtibay na po ang pagpapatayo ng malaking gusaling sambahan, ay bago pala napatayuan sila ng malaking gusaling sambahan, mayroon muna silang ginagawang panalangin. O pagpapanata is, yung panata mo sa Diyos na, halimbawa, sa oras na to manalangin kami, sabay-sabay, sa loob ng, halimbawa,
isang buwan. So dapat walang palya yun. Sa oras na yun, magpapanata, manalangin kung ano yung hinihiling. Kagaya nitong kapilya. Tapos yun, nag-request sila doon sa tagapamahalang pangkalahatan. At yan, sinagot sila, no? Kaya napapatayuan. Masayang-masaya po kami sapagkat maisasagawa na po namin ang mas angkop at kaaya-ayang pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Mula sa ganitong kayarian ng dating sambahan ng lokal, ay ganitong edifisyo ang idinisenyo ng Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department para sa lokal ng Luzon. Nasa engineering department sa amin sapagkat lahat po kami halos tumulo po yung luha sa kagalakan at nasurpresa po kaming lahat. Nai-imagine na po namin kung gaano ito kalaki, gaano ito kaganda. Ng 1 hektaryang lote ng iglesia kung saan matatagpuan din ang isa sa mga housing projects ng Iglesia ni Cristo na nasa Luzon Avenue, Quezon City. Ilan din sa mga housing project nila kasi kung i-research natin may mga pabahay ang Iglesia ni Cristo. Maging doon sa yung nasa lanta ng Yolanda. Marami yun, ilang pamilya din ang natulungan doon. Kahit membro ka ng Iglesia ni Cristo, Pilipino ko pa rin, obligasyon pa rin yan ng gobyerno. Pero dahil tumutulong ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatayo ng mga pabahay, naiibsan din yung mga obligasyon ng gobyerno. Tuloy. Kaya challenge po sa amin kung paano po matatayuan ng malaking struktura. Ang bilin po kasi sa amin ay i-maximize ang lote sapagkat malaki ang kailangan itatayong struktura o gusaling sambahan. 2,020 seating capacity na gusaling sambahan ang itatayo para sa lokal ng Luzon na may kabuang building footprint na 1,728 square meters at itatayo sa 3,400 square meters na lote. Isa pa sa malalaking hamon sa mga arkitekto ay kailangang magkaroon ng malawak na parking space. Madalas po ay punong-puno at siksikan po ang loob ng gusaling sambahan dati na pinagsasambahan po namin. Kung papaano pong punong-puno ng kapatid sa loob, ay sa labas naman po ay punong-puno ng sasakyan dahil iilan lang po ang parking slots. Inisip po namin kung papaano magkaroon ng maraming parking space ang lokal na hindi maapektuhan ang laki ng itatayong gusaling sambahan. Ang solusyon po na pinagtibay ng kapatid na Bienvenido Manalo, ang nangangasiwa ng kagawaran ng engineering, ay ilagay. At ang matindi pa, mayroon pala silang engineering department, hindi basta-basta na siyang nangunguna sa papatayo ng mga gusay sambahan. No? Hindi lang basta-basta na mang-hire ka dyan sa labas, diba? Mayroong sariling engineering department ang Iglesia ni Cristo. Kasi programa talaga nila na tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng mga gusay sambahan. Sa second level, ang main nave ng gusaling sambahan. Sa karaniwang sambahang itinatayo ng iglesia, ay nasa ground level ang main nave. Subalit sa proyektong ito, ay ginawa itong ground level parking. Dahil sa ganitong disenyo. Ngayon ako nakakita, mga kabuhay, ng isang bahay-sambahan or church building na parang condominium or parang mall na mayroong parking lot sa ilalim ang tinde, sa underground. Or, di ba tinatawag ba yung basement or underground sa mga, di ba, pag sumakay ka ng elevator, basement, doon ako sa parking lot, andun yung kotse ko. Ang tindi! Ay magkakaroon ng maraming parking slots ang lokal at may papaikot na driveway sa palibot ng gusali. Dalawa ang labi ng gusaling ito. Mayroon itong side wings na nasa third level kapantay ng lower balcony ng sambahan. Mayroon din itong upper balcony na nasa 4th hanggang 5th level ng struktura. Ang main nave ay 968. Ang balcony ay 902. 139 ang choir area at 11 sa tribuna. Kaya 2,020 ang kabuang seating capacity ng istrukturang ito. Ang pagiging elevated ng gusaling ito ang nagresulta rin para masolusyonan ng isa pang problema, saan ipupwesto ang pabahay para sa mga nakadestino sa lokal. At dahil nga po sa kakulangan ng espaso sa loob ng compound, ay ginawa na rin po natin multi-level building ang pastoral residence ng lokal. Napakalupit. Why? Mayroon ng huge building or church worship building. Mayroon pang condominium sa likod. No? Ano kaya ito? Pastoral residences. Mga
ministro, mga magagawa, dyan nakatira. So yun. Sorry, ang ingay na electric fan. Ganito ang naging disenyo ng elevated na gusaling sambahan sa lokal ng Luzon. Ay isang full concrete at multi-level structure, kaya pinag-aralang mabuti ang magiging uri ng pundasyon ng edipisyong ito. Pinatnubayan kami ng Panginoong Diyos. Sa kabila ng pandemya, hindi po kami... During pandemya pa pala ito, pero biruin mo ganon yung dedikasyon ng Iglesia ni Cristo. Hindi tumitigil sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan. Kami nadamay. Gagawin namin yung aming magagawa sapagkat yan po ang tagubilin sa amin ng kapatid na Bienvenido Manalo na talagang matapos o mayari ang gusaling sambahan na nasa sa mataas na uri ng kayarihan. Dahil inabutan ito ng pandemya, ay mataas na uri na kayarian. So mayroon talagang standard pala ang Iglesia ni Cristo. Hindi basta-basta nagpapatayo lang ng mga gusaling sambahan. Mayroong mataas na uri. Kasi balita ko, wait ha, mayroon din kasi ako mga kaibigan na nasa mga construction na iglesia. Kapag ka daw, yung tinatawag nila kung sa ano pa, quality control, sa quality, ano ba tawag dyan sa construction? Basta yun, papalagyan natin quality control. Pag nakita daw yung side, ano ba, yung kanto, na medyo yun, pagdiwang-diwang, medyo kahit konti lang, ipinabagbag daw yan. Ulitin ulit. Kaya, 100% dapat daw, yun ang pinaka-goal nila, 100% perfect yung building. Ako, kung ang construction ng Iglesia ni Cristo ang gumagawa sa lahat ng building sa Pilipinas, napakatibay, no? At napakaganda, napakalinis. Kasi chinecheck ko din yung mga building, yung mga hotel, yung mga mall. Ngayon, pansin mo, maganda lang sa labas kasi nga, dahil may mga aluminum na design ngayon na sobrang linis, yung ano niya, yung angle niya talagang napaka-tweed. Pero kung tingnan mo sa loob, yung mga semento niya, yung mga kanto niya, nako, grabe, di ba? Pangit talaga tingnan. Paggiwang-giwang. Ganon, kadalasan ng mga building. Pero dito sa Iglesia ni Cristo, nako, kung maaari lang, 100% perfect. Kaya nga minsan, pag bumabiyahe kami sa mga kalsada, bakit bago pa lang to, tapos sira na, ganito, last year pa lang to, tapos nire-repair man ngayon. Ang construction ng mga Iglesia ni Cristo ang gumawa nito, siguro babalik na si Cristo, hindi pa ito masisira. Kasi hindi titipirin, walang corruption sa mga materials. Ganon. Kaya yun ang mga napansin namin talaga. Itaguyod po ang pagtatayo ng modernong sambahang ito sa awa po at sa tulong ng ating Panginoon Diyos. Meron ng bahay sambahan, giniba pa, pinalitan ng malaki. Saan ka makita ng ganon? Samantalang yung iba nangangarap na magkaroon lang ng ganong building. Di ba? Mayroon nga dito, hindi naman tayo nalalait, pero dati may kinder yung ano, yung ngayon may kinder pa rin, no? Yung kuya ko nag-aaral doon. Hindi ko lang sabihin kung anong religion yun. Kinder siya doon, private yun. Kung ano yung mukha ng church building nila noon, ngayon lumaki, tumanda na lang ako, ganun pa rin, walang pagbabago. Kaya minsan napapa-question ka tuloy, saan pala napunta yung mga abuli na membro, no? Hindi naman tayo nangintriga, pero mapapatanong ka saan kayo napunta ang mga, kung ako ang membro, tatanungin ko talaga, saan kayo napunta yung mga ano namin, abuloy? Ilang taon na ba? Mula bata pa ako, lumaki na lang ako, ganun pa rin. So, yun. Sinangkapan ng edipisyong ito ng iba't ibang mga makabagong kagamitan at teknolohiya. At ang matindi din sa kanila is kapag sa gabi, talagang kumpleto din yung mga lightings, parang ginto. Wow! No? Kasi ilang beses na rin ako nakakita, lalo na sa gabi pag nagbiyahe. Pag nag-ilaw yung mga ilaw ng gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, parang lumulutang sa ganda. Parang ginto nga. Talagang pinagpala talaga ang na to. Ang reliyong ito. Kaya tinan mo, panoorin mo pa. Yan nagagamitin sa mga angkop na kaukulan nito. Ang gusaling sambahan po ay sinangkapan natin ng centralized air conditioning system. Ito po ay may kabuuang capacity na 180 horsepower. Ang teknolohiyang 180 horsepower. Siguro parang mag-freeze ka na doon, sobrang lamig.
Gamit po centralized air condition may pa, correct? tinatawag na VRF o Variable Refrigerant Flow System na napatunayan na po na nakatitipid sa pagkonsumo ng kuryente. At ang mga opisina naman po ay mayroong mga individual units na pawang inverter type. So napapansin nyo mga kabuhay, yung Iglesia ni Cristo, mayroon silang sa engineering department. At in terms sa mga electrical, mayroon din. No, tapos ito air conditioning, yung ang galing din sa mga AutoCAD, siyempre kompleto yung architectural. Naku, saludo. Ang mga aircon ng ating opisina ay inihiwalay po natin talaga sa centralized system. Upang nasa ganon, sa bawat pagkakataong ito'y gagamitin, ay hindi kinakailangan buksan ang kabuuan, kundi sa bawat silid lamang na gagamitin, yun lamang po ang bubuksan nating mga air conditioning unit para rito. Bilang pagtugon naman po sa isinasaad ng Fire Code of the Philippines at para sa kaligtasan po ng ating gusali sa pagkasunog, ito po ay sinangkapan natin ng Fire Detection and Alarm System at ng Automatic Fire Suppression System. Hindi lamang ang panlabas na disenyo ang pinag-aralan ng mga arkitekto, kundi maging ang main ceiling design ng edipisyong ito. Ang main ceiling po natin ay binubuo ng 3 parte. Una pong bahagi ay yung sa parte ng koro. So, sa Pilipinas, mayroon palang, di ba, mayroong building code, mayroon ding fire code. Talagang kinukumply yan ng Iglesia ni Cristo. Po ang nagbe-break sa 3 parte ng kisame. Nagkaroon siya ng cove light dun sa malaking parte ng ellipse. Kasi po gumamit ako ng small and big ellipse po ng pattern. Yun po ang nagpalambot din dun sa feature ng kisame natin. Kasi masyadong massive po yung kisame natin. Napakalaki. Lalo na yung sa main ceiling po natin. Meron lang po isang center design doon. Kaya, kung ako sa inyo, yung mga hindi Iglesia ni Cristo, itry nyo, mayroon kay kaibigan. Kahit wala kay kaibigan, pwede kayong welcome naman kayo doon, no? Pumasok, parang makiusisan kung ano mayroon sa loob. Naku, talagang mamangha kayo sa ganda ng templo sa loob. Kung sa labas, nagagandahan na tayo, mas lalo sa loob. Talagang makikita mo doon yung kakaiba yung ambience, no? Sa ano pa lang, sa mga materials pa lang na gamit is hindi basta-basta. Yung mga lightings pa lang is kakaiba talaga, parang nasa bayang banal ka na. Ayan, di ba? So, panoorin pa natin. Nandito yung pinakamalaking aranya at na 4 na mas maliliit ang sukat na aranya kumpara sa gitna. Maging silungan ng mga gagamit nito. Pangunahin na sa mga ito ang arcaded driveway sa bandang harapan. Mayroon din itong front porch na katabi lamang nito. At sa magkabilang bahagi ng sambahan ay mayroong 2 side porch. Dahil po sa dami ng lalabas pagkatapos ng pagtitipon ay malaki po yung ginawa naming mga means of egress. Ang means of egress na tinatawag ay mga lagusang palabas para sa dagliang exit ng mga occupants ng isang gusali o struktura. Yun po yung mga stairs na nakalocate sa mga strategic location. Ang pinaka-importante po dito, during emergency, makaka-disperse kagad yung mga tao within the building palabas po. Ang strategic location ng sinasabi naming means of egress, mga hagdanan, sa bandang unahan ay nandun yung unang hagdanan, galing sa balcony. At doon naman sa main hall mismo, meron tayong mga side exit. Doon sa main hall ay meron kaming 4, 2 magkabila. Yun ay maluluwang na hagdanan. Tama. Kailangan yun mga kabuhay. Mula sa dating lapad ng kapilya na 21 meters ay 36 meters na ito ngayon. 31 meters ang dating haba ng lumang sambahan, subalit ngayon ay 61.5 meters na ito. At mula sa dating taas na 8 meters ay 52 meters na ngayon ang taas ng malaking sambahang ito na katumbas ng 18-story building high. What? Naku. Mga kabuhay, ngayon lang ako nakakita ng bahay-sambahan na parang hotel. Imagine niyo 18-story building. 18 palapag ang taas nun. Ano yan? Condominium? Ano yan? Hotel? Diba? Yung hotel sa amin dito sa Digo City, ano lang 8 palapag. Ito 18. So 18, magdagdag pa ng 10 palapag.
Sa amin, mataas na sa amin yung ano, yung 8. Ang tindi. Mga kabuhay, sorry. Ano, yung, bakit nagpapatayo ng mga gusay sambahan ng Iglesia ni Cristo? Well, ito yung sagot, no? Sa Hagay 1:18, basahin natin. Hindi po tayo ministro. Tayo ay basahin natin. Ito yung sa Biblia, di ba? Ganito. Hindi ako nasisiyahan sa mga ginawa ninyo. Kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trosong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. So utos pala talaga ng Panginoong Diyos. Kasi noon wala pa namang mga bakal-bakal. Siyempre, pumunta kayo doon sa kagubatan, kumuha ng mga troso para itatayo nyo ang aking templo. Di ba? So ibig sabihin, templo talaga ang pinapatayo ng Panginoong Diyos. Kaya, ewan ko na lang sa mga pastor na nagsabi hindi kailangan. Hindi naman kailangan yan kasi ang tunay na templo nasa langit. Nasa lupa pa naman tayo. Tapos utos man dito din magtayo, di ba? At saka, kailangan mo talaga, kailangan naman puro lang tayo sa park. Kaya magtanong na tayo saan tayo napunta mga handugan. Kung ganyan lagi, di ba? Okay lang sa umpisa. Matatanggap pa natin na puro pahiram lang tayo ng mga nasa mga barangay hall, barangay gym, mga park, o ano yung sa ilalim ng mga puro ng kahoy, kung kauumpisa mo pa lang. Kung yung reliyon mo, o yung is 500 years na sa mundo, hindi ka katanggap-tanggap, di ba? Kaya ito, alam mo, talagang utos, no? Ulitin natin, hindi ako nasisiyan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trusong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. So mabigyan ng karangalan pa ng Diyos pag nagtatayo tayo ng templo. Unang-una, kasi doon siya sasambahin. Di ba? At kaya alam natin sa history, biblically, both history and biblically, na itong si Solomon ay nagtayo ng templo at ginto pa. Kumpleto na, kahit anong klaseng bakal, anong klaseng mga mamahaling mga pilak, mga ginto, silver, ganun kumpleto. Pero ang pinakamarami doon, ginto yata. Mga tans, barko-barko. Kaya talagang importante sa Diyos ang bahay-sambahan o templo. Kaya parang natalo yung pinagmamalaki naming hotel dito sa Digo City, no? Na 8 palapag lang. Ito ay 18 palapag. Nag-iisa lang noon ang tore ng dating sambahan. Subalit ngayon ay 69 na mga tore na ang makikitang nakapalibot sa malaking gusaling sambahang ito ng lokal ng Luzon. Sinangkapan ng modernong edipisyong ito ng high definitions. Para kasi makikita mo rin na may mga building sa katabi na parang liliit lang kumpara sa kanya, di ba? Pero hindi naman yung mga tawid talaga na building, yung mga common lang ng mga buildings, di ba? CCTV cameras, 15 chandeliers, 2.5 by 4.5 meters video wall, LED TV monitors. Imagine that, parang nasa loob ka nga ng bahay ng king o mahigit pa, 15 chandeliers. Kaya before we continue, mayroon na po ako ipapakita sa inyo kung paano nabubuhay ang patay in just 90 seconds. Lalagay natin at ito talagang tuyo yan, no? Kapag magiging pulbo siya, ayan, diba? Kita nyo, patayan siya. Paglagay natin dito sa makukulong tubig, ayan. So, ibabad natin, mga few seconds or minutes, ayan, unti-unti siyang nabubuhay. Iyon back from Korea is anti-gastric cancer, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antioxidants na one of our ingredients dito sa ating Saturnina, bubuhayin ang patay liniment. Malamig-lamig na mainit sa katawan at talagang nabubuhay din yung kiyo na nasa loob nito. Skin diseases, ringworm, insect bites, antifungal, buni, antioxidant, arthritis, mamamanhid ng kamay, ayan, muscle pain, at saka yung mga kulani, mga bukol-bukol sa Pilipinas. Ayan, wow. So guys, yan, buhay na buhay, green na green. Wala ko kakuan. Wala ito siya, no? Hubad pa man ko. Ni hamis, Karon kagabi, alam mo kung pamatik pagagabi atake ni. Kani mo ring minubo. Punta kay ni. Mo kani hubad kini sa kani sa lagyan mo ng ano, ilagyan mo tang nako taw adiri alamias kung pamatik pagkaugma ay kagadang nawa. Kamera din siya biya na. Nalaya dahil. Ang katol tiding, kumusta? Wala. Basta tungod ani. Kada gabi maglagay ako dito. Matulog. Okay na ako sa isa kay ani. Para mga ginto at ano yan,
mga diamonds. Tindi. Video and streaming devices, laser beam smoke detector system, lightning arrestor with 182 meters diameter of protection, water system. Yung smoke detectors. Siguro yun yung pag detect na kung may sunog, di ba? Tapos lalabas yung mga tubig or fire extinguisher, ba kaya? Ganon, no? At mayroon pang babasahin natin, lightning arrestor. Yan, diameter of protection. So pag may mga kidlat, doon lang tatama, no? Hindi kung saan. Ang tindi. With multimedia filters, 2 units, 250 kVA generator sets, LED lighting system, at landscape. Lahat na po ng mga may generator pa. Kasi kahit burn out, kasi lagi naman nagba-burn out sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin yung pagsamba. Ang tindi. Ay sinangkap natin sa mga proyekto ay pinagsama-sama nating isangkap sa edipisyong ito. Daang-daang milyong piso po ang ginugugol ng pamamahala ng iglesia sa ganitong mga proyekto. Lalo na po kung malalaking sambahan ang ipinatatayo. Daang-daang milyon ang ginugugol na iglesia ni Cristo para lang makapagpatayo ng ganitong mga gusay sambahan. Paano yun ginawa ng mga membro? Alam naman natin na most of the members of the iglesia ni Cristo nag-umpisa ay mga mahirap na talaga, mga trabahante lang sa AJNP na mga trabahante. Tapos lumaki, nag-umpisa mga mahirap, nagiging average kasi may mga professional na nakapagtrabaho na sa mga big companies at may nagiging negosyante. Ngayon na lang yung may mga multimillionaires na, pero kahit may mga multimillionaires na, 90% pa rin mga mahirap. Pero paano nila nasagawa? Buti kung isa lang yung pinatayo. Halos 5 bahay-sambahan sa isang linggo ang ipinapatayo na Iglesia ni Cristo. Ganun katindi. Kaya meron tayong babasahin kasi sa title natin, paano nakapagpatayo ng mga malapalasyong bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo sa 2 sentimo. Yan, babasahin muna natin itong biblical pa rin tayo sa Biblia, no? Ayan, no? Yan. Dito po sa Lucas 21 ang sabi, ang salita ng Diyos, ay yung Biblia, yung pagkasalin. Okay. Sa 21, sa kaniyang pagtingala, nakita ni Jesus ang mga mayayaman na naghulog ng kanilang mga kaloob sa kaban ng yaman. Nakita rin niya ang isang dukhang balo na naghuhulog doon ng 2 sentimo. 2 sentimo lang. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat. Diba? Marami namang mga nayaman naghulog, pero itong balo, 2 sentimo lang. Pero sabi ng Diyos, sabi nito ng Panginoong Hesus, na ang babaeng balo ay mas higit pa roon sa mga mayaman na yan. 2 sentimo lang. Paano nangyari yan? Patuloy, ito ay sapagkat mula sa kanyang karukhaan ay inihulog niya ang lahat niyang kabuhayan. Kaya pala, kasi 2 sentimo, pero yun na yung buong kayamanan niya. Kung ipagpalagay natin, kung 2 million yun, 2 million yung buo na inihandog niya, walang natira sa kanya. 2 sentimo lang yun. Sa kanyang kayamanan, 2 sentimo lang. Yun talaga ang pinakakayamanan niya. Walang labis, walang kulang, buo, inihandog. Walang pagdadalawang isip, kaya mas tinanggap, di ba, ng Panginoong Hesus. Di ba? Ito ay sapagkat mula sa kanyang karukhaan ay inihulog niya ang lahat niyang kabuhayan. Ang mga mayamang ito ay naghulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa mga labis nila. Samantalang kahit gaano kalaki yung mga mayaman, naghulog, labis, sobra lang pala, ay hindi natanggap. Sobrang dami na yaman, ito lang sa Diyos. Kaya hindi nangyari yon, hindi mangyayari sa Iglesia ni Cristo, kasi ito pala yung nila, doktrina. Pagka kunyari kumita ka ngayon 1,000, wala namang 10% sa Iglesia, bahala ka na, kasi na yung puso kung magkano yung ibigay mo. Pero unahin mo yung sa Diyos bago ka mag-budget sa pagkain, bago ka mag-budget sa tubig, bayad ng kuryente, mga baon sa anak. Uunahin mo na sa Diyos, kasi ang Diyos ang siyang nagbigay sa atin ng buhay. Kung paano kung singilin tayo bawat hinga piso, kung namumula ka na, ibig sabihin wala kang pera.
kasi naubusan ka ng piso. Ay so, hindi mangyayari ang sinabi dito na labis nila. O, samantalang ito, ang mga mayamang ito ay naghulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa mga labis nila. Sa Iglesia ni Cristo, hindi mga masabing labis kasi inuna mo yung Diyos. Di ba? Pero matindi yung balo, ha? Sa Iglesia ni Cristo, kahit piso, pwede ka naman maghandog. Pero, bigyan mo naman ng hustisya, nakakahiya naman sa Panginoong Diyos kasi noon na, noong panahon ng mga patriarka, mga magulang, ang way of offerings nila is yung mga animals nila, pero hindi basta-basta, ay ito, parang may sakit ang baka ko, parang mamamatay na siya, handog na lang natin to. Hindi tatanggapin yun bagkus, ano ka pa susumpain. No, ang talagang ihandog mo, yung pinakamainam, malinis na baka, very healthy, walang sakit, yun ang handog mo. Kaya kung maghandog ka, wag yung piso, tapos libo, thousands, you earn thousands, tapos piso, nakaya naman sa Diyos. Pero although wala naman nakatingin sa iyo pag naghandog ka, pero konsensya mo na yun. Di ba? Ganun yun eh. Kaya bakit pala walang 10% ang Iglesia ni Cristo? Kasi ito din ang kanilang binabatayan sa panahong Jesucristo na to, no? Sa mga taga-Korinto, chapter 9, verse 7. Ang sabi dito sa MBB, Magandang Balita Biblia, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. So pasya mo talaga. Huwag mabigat sa loob. Sayang naman yung 1,000 ko. Parang pipilitan ka o dahil sa kailangan. Ayan din ang Diyos yun na napipilitan ka. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Dapat, kung nagbigay ka ng 20 pesos, para nakonsensya ka, libo-libo yung ano mo. Kasalanan yun. Konsensya ka. 1,000 yung ano mo. 20 pesos lang yung abuloy mo. Nakonsensya, diba? Tapos nagbigay ka ng 50 o 100, masaya ka. Kung masaya ka dyan sa 100, okay lang yan. Pero kung nagbigay ka rin ng, halimbawa, 500, tapos masaya ka pa, at talagang pinagpala ka, parang babaeng balo. Di ba? Hindi naman sinabi na lahat ng kabuhayan mo, ihandog mo. Lahat yan. Sa Old Testament nga, 10%, ang hinihingi ng Diyos, 10% lang di ba? So, ngayon, pasya ng puso mo. Kung higit pa sa 10%, 20%, mas kakalulugdan ng Diyos. Kasi yun din ang yun din ang nakasulat sa Biblia na parang na tayo, parang ministro na tayo dito, or parang pastor. Dito sa Kawikaan 11, chapter 11, verse 24. MBB version. May taong nagbigay ng masagana at lalo pang yumaman. Masagana May nagkakait ng dapat ibigay, ngunit naghihirap lamang. Kaya kung mamasdan mo, kung napakadamot mo, lalo na sa mga gawain ng Diyos, lalo sa paghandog, napakahirap mo. At napansin ko rin yan sa mga kaibigan ko, mga Iglesia ni Cristo, na dati buti-baka lang to Pero narinig ko, napaka matindi pala pag naghahandog. Kaya ngayon sobrang yaman, no, mga negosyante na, yung iba nga nasa Australia, mga citizens na doon. Siyempre patuloy pa rin na sumasamba doon. Ganon, pinagpala sila dahil the way, it's not how much, but it's the meaning of your offerings. Na ito talaga, no? Pag masagana din ang ibigay ng Diyos. Pero kung nagkakaunti lang, ibig sabihin, pinagdadamutan mo ang Panginoong Diyos. That is a universal law of God pa rin. That is the law of nature. Kahit sa buhay natin, literally, pag nagtanim tayo ng konti, siyempre aasa ka. Isang lote lang yung tinanim mo na, nagtanim ka ng mais na isang lote lang, tapos next 3 months nito, mayroon akong 1 hectare. Para kang nalaginip ng gising. Konti lang tinanim. Of course, konti lang anihin. Kaya ganun din pag naghandog tayo sa Diyos. Pero take note, hindi talaga kailangan ng Diyos ng pera. Siya may-ari ng buong mundo, siya may-ari ng buhay natin. Saan gagamitin yun? Gagamitin yun para sa gawain niya, no? Para may pagpatuloy na sabi niya ipamahagi ang magandang balita. Kailangan ng salapi yan, pamasahe. Kailangan ng pagkain yan. Diba? Hindi din sa Diyos. Hindi din niya gagamitin yan mismo. Alam nga naman na manalangin tayo, Ama, bigyan niyo kami ng pera. O ihulog ka agad. Napakatakaw mo. Ihulog 20,000. Ama, bigyan niyo po ako ng 1 billion. Inihulog sa Cecilio. Di kisa ka. Ganun lang yun. Kasi, greedy yung tao Diba? Nang sa lokal ng Luzon. Ginugulan ng Iglesia ang moderno at bagong gusaling sambahang ito sa lokal ng Luzon
ng Ito na, mahigit magkano kaya ang lokal ng Luzon? Itong bayang-sambahan na to, magkano? sa 269 million pesos. What? 269 million pesos ang halaga ng isang bahay-sambahan na ito. Take note. Saan tayo makakita ng ganyan? Diba? Ito lang masabi ko. Bago po patayuan ng gusali-sambahan, siyempre, bibilhin muna ang lupa. Sa lupa pa lang, ilang milyon yun. Kadalasan, ang area na binibili ng Iglesia ni Cristo is commercial, di ba? Dapat nasa city. So magkano kaya yun? Okay lang sa Catholic Church. Dati naman tayong Katoliko talaga. We are being colonized more than 333 years of Spaniards. Yung mga lupa na tinitirikan ng mga sambahan ng Catholic Church, ano lang yun, yung donations, yung iba, kasi mayroon sila tinatawag noon na yung mga irihe, yung bawal ka magtuligsa. Bawal mo kalabanin yung yung pananampalataya ng Iglesia Katolika. Hindi tayo nag-intriga, history naman talaga yun. Kasi sabi ng Panginoon Jesucristo, ibahagi nyo ang magandang balita, ang sumampalataya at magpabautismo ay maliligtas. Anong ginawa nila sa Pilipinas? Bago sila namahagi, ipatayan muna. Talagang yung sa pilitan. Kaya may narinig ako dati na pag yung nakita mo yung papel na dos daw, may cross at saka yung may kawit. Ayaw mo ng cross, pugot ulo ka. Mismo si Dr. Rizal, di ba? Kaya pinatay siya kasi tinuligsa niya yung mga pagtuturo. Kasi napunta siya na ibang bansa, pumunta na Inglaterra. Lupit, di ba? So pinag-aralan talaga niya yung doktrina ng Katoliko. Bakit iba yung mga sinasabi nila compare dito sa Biblia mismo? Bakit di ba dadala ng Biblia? Bakit hindi sila coincide? Kaya ayun, he found out. Kaya hindi siya sumama doon sa mga ipinaglalaban nila Andres Bonifacio, di ba? Kasi sabi niya, iba yung pinaglaban namin ko sa pinaglaban niya. Sa kanya pala spiritual. Kaya may may batas yata noon na dapat tanggalin yung no limit ang here kasi pag-aatake yun sa simbahang Katoliko, el filibusterismo, parang tinanggalan na lang yata yan ngayon Parang pinili na lang nila kasi hindi talaga matanggal-tanggal. Tapos yung Cuico Bill nga, kung hindi talaga nagtapang tao. Yun ang, I think, pang ilang rally yun ng Iglesia ni Cristo. Kasi papatupad talaga sa public schools dati yung values na subject na dapat matuto ka mag-grocery, mag-ngaji sa Bisaya, ang tawag dito, doon, yung paulit-ulit. So, pag hindi ka marunong doon, hindi ka gagraduate. Paano yung hindi nga mga Katoliko? Kawawa naman. So, hindi pala freedom country tayo. Di ba? Ano pala tayo? Yung sa pilitan, kung talagang natupad yun. Kaya, nagwil ka sa harap ng Kongreso kasi may congressman din napakana nun So, hindi natuloy yun dahil sa nanindigan ng Iglesia ni Cristo, no? Kaya, yun. So, balik tayo. Tapos pag kumontra ka talaga sa mga praile noon, kumontra ka, nalaman, o kahit di nalaman, parang mayroon din ako mga books na nabasa na pagtripan ka, pag sobrang yaman mo, malaki ang mga pag-ari mo na lupa, parang gawan ka ng storya na ikaw ay irehe. Kumontra ka sa aral ng itinataguyod ng mga praile. Kaya i-seize yung yung mga lupa, i-hold yun. Without due process, ay kukunin na nila yun. Gagawin nila ng mga farm nila, di ba? Tatayuan ng sambahan nila. Tapos napapasakop yung yung gobyerno sa simbahan dati. Mas makapangyarihan yung tinig ng mga papa, ng mga obispo. Ganon. Kaya nga, nasa harapan lang yung munisipyo at saka itong sambahan. Hindi tayo umaatake sa Katoliko kasi dyan tayo galing nakatry din tayo ng umpisal noon. Ang purpose pala noon, para malaman ng mga pari kung ano talagang pinagagawa mo sa buhay. At yun, tawag ka agad doon sa mga sa gobyerno, huli to, nagnakaw pala to, ito pala to, may mga lumalaban pala to sa atin. Kaya ingat-ingat tayo sa mga pangumpisal natin. Wala naman yun sa Biblia. Ang sabi ng Panginoong Diyos, sa Diyos ka nagkasala, doon ka mag-umpisal. So, napakaswerte nila kasi hindi nila binili. Napakaswerte nila, hindi na-restro, kasi nanakop sila. Hindi na-restro yung, halimbawa, Iglesia Katolika, Apostolika Romana, hindi talaga na-restro sa alinmang gobyerno. Tapos, yung mga lupa, siyempre yung mga building, wala mga building permit yun. Kasi 500 years na yun, ilang 100 of years na yun, di ba? Ganon. Samantalang itong Iglesia ni Cristo, nag-umpisa isang tao. Tapos, napakabata na church pa. Kasi,
muling na re-emerge dito sa Pilipinas, 1914. May more than 100 years lang, tapos gano'n nakatindi yung mga properties na ipatayo ng mga malapalasyong bahay-sambahan. Bakit kaya? Ito pa pala yung sagot. Bakit sobrang ganda naman yung bahay-sambahan ng Iglesia ni Cristo? Diba, bakit talagang hundred of millions yung talagang ginugugol dyan? Bakit kaya? Siyempre, para sa akin ang una, ang Diyos ay banal, maluwalhati. Dapat yung templo din niya is maluwalhati, pinakamataas. He deserve a great respect. Of course, dapat nirespeto din yung bahay-sambahan niya na sobra-sobra. Ito, sa Hagay, ito sa Biblia, Hagay Hagay verse 1 chapter 9. Baliktad pala. Hagay chapter 9 verse 1. Okay. Ulit-ulit. Hagay chapter 1 verse 9. Yan. Basa. Umasa kayong aani ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. Nabigo daw. Sabi ng Panginoon Diyos, ha? At ang kaunting ani na inuwi ninyo ay aking isinambulat. Isinambulat niya. Ginawa ko iyan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa papaganda ng inyong mga bahay. Napapatahis ka pa sa bahay mo, ha? Samantalang ang templo na aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. So, isinambulat ng Diyos ang mga ani ng mga taong ito. Ibig sabihin, sinusumpa niya. Kapag ang mga sinusumpa niya yung mga tao na pinababayaan yung tahanan o bahay-sambahan na wasak. So yun, pinabayaan yung templo niya na wasak. Samantalang ang mga tahanan ng mga tao nagpapatiles pa. Kaya sinusumpa niya. Di ba? Kaya sa Iglesia ni Cristo ay hindi ganun. Dapat mataas ang uri na pagtingin, pananampalataya sa pagpapatayo ng gusaling sambahan. Dapat mas maganda kaysa membro. Now, sa mga pastor dyan, galaw-galaw naman. Di ba? So, kasi ito, biblical to eh. So, yun, sa mga dyan, dapat open-minded tayo ngayon, no? Mula ngayon, sa mga nakinig dyan ng mga kaibigan natin, itanong natin sa ating mga pastor, ano ba to? Bakit hanggang ngayon, ganito pa to? Ba susumpa tayo nito? May pala ganito ang buhay natin, susumpahin tayo ng Panginoon Diyos. Kaya yun, pagpatuloy natin. Kaugnay ng pagdiriwang sa 108 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo ay personal na pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan, ang pagtatalaga sa bagong gusaling sambahan. Noong July 22, 2022 ay inihandog sa Diyos ang malaki at modernong gusaling sambahan ng lokal ng Luzon. Napakalaking pasasalamat po namin sa Panginoong Diyos at natupad ang hiling at pangarap po ng mga kapatid sa lokal na mapangunahan po ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ang pagtatalaga po sa aming bagong gusaling sambahan. Sobra-sobra po talaga kagalakan ang aming nadarama. Purihin po ang Diyos. Pinagpanata po namin sa Diyos lahat. Hindi po kami makapaniwala na magkakaroon po kami ng ganitong kalaking gusaling sambahan sa aming lokal. Sobrang ganda po. Nakakamangha po ang ganda. Napakaganda talaga. Salamat po kami ng napakadami sa ating Panginoong Diyos. Pangunguna ng mga may tungkulin sa lokal ng Luzon ay buong puso nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid sa buong mundo sa walang sawang paghahandog o pag-aabuloy. Kaya marami pong kapilya at gusaling sambahan ang naipatatayo at isa na nga po ang aming lokal na nabiyayaan ng napakalaki at napakagandang gusaling sambahan. Maligayang maligaya po kami sa kagawarang ito. So take note, ha, yung mga napapasalamat daw siya sa lahat ng kapatiran sa Iglesia ni Cristo na walang sawang naghahandog. Kaya dapat tayo sila ng gusaling sambahan kasi sa tingin ko parang hindi kaya ang isang lokal, halimbawa isang lugar, magpatayo ng kanilang sariling ganun ka mahal na gusaling sambahan. Ang Iglesia ni Cristo, sila yung centralized, yung lahat talaga is nabumula doon. Tapos kung sino yung may kulang, saka budgetan, ganyan. So centralized. Tama yun kasi mayroon din ako mga kaibigan na nasa pananalapi, halimbawa sila Avi and E.G. Galliera, shout out. Sila nasa pananalapi, talagang iningatan yon lahat ng mga witness, mga bilang, sila yung kumplito sila ng pirma at ni si Sintimo, hindi mananakaw doon. Kaya ganoon katindi ang pananalapi ng Iglesia ni Cristo, walang corruption. Ay natapos na pong gawin at naitalaga na po sa ating Panginoon Diyos.
Ipinagpapasalamat po natin ng marami sa Panginoon Diyos ang pagkakaroon ng bago, moderno at maipagmamalaking gusaling sambahan sa lokal ng Luzon. Bahagi po ito ng parada ng mga tagumpay na patuloy na ipinagkakaloob ng Diyos sa kanyang iglesia at sa kanyang pamamahala sa pangunguna po ng kapatid na Eduardo B. Manalo. Isa lamang ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Luzon sa 259 na mga natapos na mga proyekto ng Iglesia ni Cristo. Sa 59? Panahon pa ng pandemya? Ganun karami na mga malapalasyong gusaling sambahan pa tayo? How dare you? Panahon ito ng pandemya. Kapapatuloy. Mula September 2009 hanggang July 2022 ay may kabuang 3,212 na mga gusaling sambahan at kapilya ang naipatayo. Mga kabuhay, wala pa akong since birth nanood tayo ng mga Geographic Channel, mga Discovery, diba, na sumubaybay din po tayo sa mga Guinness World Records. Wala pa po akong nakita ganong karami, 3,212. Buti kong mga chapel na maliliit lang, di ba, mga malapalasyong house of worship buildings, 3,212 sa ilang taon lang yun? 2009 to 2022? How much more today? At naipaayos sa iba't ibang panig ng daigdig. Marami pa ang mga malalaking gusaling sambahan na ipinatatayo ng pamamahala ng iglesia sa kasalukuyan. Mula pa po sa panahon ng sugo ng Diyos sa mga huling araw hanggang ngayon, hindi po natin hinihingi sa gobyerno o sa kanino mang politiko ang pondo na ginagamit po natin. Take note, mula pa sa sugo, mula pa sa panahon ng Felix Manalo, hanggang sa kasalukuyan ay hindi humingi ang Iglesia ni Cristo anumang pondo mula sa gobyerno o kanino mang politiko. Kaya doon sa mga tumutulig sa so sa inyo, bahala kayo sa buhay nyo. So siyempre mas nakakaalam yung milyon na membro ng Iglesia ni Cristo na nasa loob ng Iglesia sa doon sa labas. Kaya mas paniwalaan ang Iglesia ni Cristo. At kitang-kita naman ang ebidensya, di ba? Na talagang 100% kusang loob na handog ng mga membro, hindi galing sa mga politiko. At walang politiko, wala silang anumang ebidensya, wala silang maisusumbat, kundi ang iglesia tuloy ang manunumbat sa kanila. Bakit hindi nila ginagawa ang kanilang gampanin? Kabila na sila ay binutuhan na walang kagasto-gasto. Yan. At mga gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng daigdig ay mula lamang po sa kusang handog at abuloy ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa sa malalaking tagumpay na ibiniyaya ng Diyos sa kanyang bayan ay ang bago, moderno at maipagmamalaking gusaling sambahan ng lokal ng Luzon na itinalaga sa kanya sa panahong ang mundo ay nagdaraan pa rin sa pandemya, na sa awa at tulong ng Diyos ay hindi ito naging hadlang sa pagtatayo ng maraming mga gusaling sambahan. Ang bawat gusaling itinatayo para sa kaluwalhatian ng Diyos ay nakasalig sa isang matibay na pundasyon. So hanggang dito lamang. So alright, so hanggang dito na lamang po, at sa sunod pa natin mga videos, marami pa tayong mga matitinding mga reaction videos, kaya kayo ay mag-subscribe lalo na sa ating YouTube para kayo ang maunang makabalita. Ikaw maunang makabalita. Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. To God be the glory. Bansa ay payapa kapag hindi bahagi ang bansa.